Sa mundo ng pagkakasala, paano ka makakabawi sa kasalanan mo at mapapatawad ng ginawan mo ng masama? Magandang gabi sa iyo, Hukom. Ako nga pala si Maris. Hindi ako perpektong tao. Dala ng ambisyon ko sa buhay, nagawa kong gumawa ng mga bagay na masama, gaya na lang ng pagnanakaw ko sa aking tiyo. Marami rin akong natakasang utang. Gusto ko lang naman makaahon sa buhay eh. Gusto kong magsimula ulit. Kaya naman umuwi ako sa probinsya para magbagong buhay at humingi ng tawad sa aking tiyo. Ngunit hindi ko akalain, Hukom, na mas malaki pala ang problema nilang kinakaharap. Dahil ang kanilang breadwinner at inaasahang makakaahon sa kanila sa pamumuhay ay naging isang aswang. Hoy, Maris-Marispis! Bakit bumalik ka pa rito sa probinsya? Marispis talaga? Siraulo ko talagang lalaki ka. Kamusta ka na, pinsan? Eto, hindi masayang makita ka. Ikaw naman, masyado kang galit sa akin. Ayaw mo bang dinadala ko kayo rito? Wala dito si tatay, umalis ka na. Oy, sandali lang. Huwag mo akong pagsarahan ng pinto. Grabe ka naman makitungo sa akin, pinsan. Wala akong pinsang magnanakaw. Grabe ka namang mahusga. Hindi naman ako magnanakaw. At saka kung oo naman, mabuti na yun kesa naman chismoso. Nagpaparinig ka ba? Narinig mo ba? At saka hindi nga ako magnanakaw. Ha, talaga? Kaya pala naubos sa mga kambing namin noon dahil pinupuslit mo at binebenta sa bayan. Hindi ka nga magnanakaw, no? Ito naman, hindi makalimutan. Nakaraan na yun, ano ka ba? Ba't ka ba bumalik dito? Nakatira ka na sa Maynila, di ba? Iniwan mo na nga mga kamag-anak mo rito tapos ngayon babalik ka. Ito naman oh. Siyempre, nagtrabaho ako ron kaya umalis ako. Papasukin mo na ako. Nasaan si Ate Glenda? Bebentahan ko siya ng mga damit na dala ko. Dala mo o ninakaw mo? Hoy! Hindi ko to ninakaw ah. Grabe ka sa akin talaga. Papasukin mo na ako. Ayoko nga eh. Umalis ka na nga. Ba't ka ba kasi nandito? Gusto ko magbakasyon. Bakasyon? Ha, alam ko na. Siguro totoo yung sinasabi ng iba nating pinsan na pinaghahanap ka na ng mga inutangan mo. Hindi nga kasi. Ang kulit mo. Papasukin mo na ako. Ayoko nga sabi. Ren, ano ba? Umalis ka na nga rito. Maris? Ah, Tio Alvin. Maris, ikaw nga. Aba, bakit nandito ka? Gusto ko lang po sanang magbakasyon kaso wala naman pala ang dating bahay namin dito. Tapos ayaw po akong patuloyin ni Ren. Ren, ano ba yan? Bakit mo pinagtatabuyan ng pinsan mo? Eh kasi tatay, papasukin mo kaming dalawa. Sige na nga. Alam mo ha? Pasok ka, Maris. Tatay, bakit ba nandito yung magnanakaw na yan? Ikaw nga, chismoso, hinusgahan ba kita? Buwisit ka talaga. Huwag na nga kayong magtalo. Tigilan mo ng pangasar rin. Ano, papalag ka pa? May araw ka rin sa akin. Buhatin mo na nga yung mga bagay niya, Ren. Kaya niya na po yan. Ren. Ay, opo. Oh, Maris, anong sa atin? Ang totoo po niyan, Tio. Kailangan ko po ng matutuluyan. Wow, ang sabi kanina bakasyon lang daw. Tapos ngayon matutuluyan na. Sunod yan, magnanakaw na naman siya ng ari-arian natin. Ren, tumigil ka na. Pinsan mo yan. At saka bakit ka ganyan trumato ng mga babae? O hindi po tay sa kanya lang po talaga. Hindi ko po talaga gustong babaeng yan. Nalimutan niyo na ba yung ginawa niya sa atin? Ninakawan niya tayo. Bunganga mo rin, huwag kang ganyan. Pasensya na. Bata pa ako noon eh. Wala akong ibang alam na gawin. Gusto ko magtrabaho sa Maynila at para rin makita si nanay at tatay. Nakaraan na yun, Maris. Huwag mo nang isipin yun. Pwede kang dumito hanggat gusto mo. Salamat po. Si Ate Glenda po, nasaan? Ano kasi? Nag-abroad na po ba siya? Ang tagal na niyang plano na umalis ng bansa eh. Natupad na ba ha? Naku Tio, mukhang mayaman ka na. Ha? Si Glenda ba ka mo? Opo, si Ate Glenda. May problema po ba, Tio? Wala naman. Tama ka, nag-abroad nga si Glenda.
Simula na yan ang pagyaman mo, Tiyo. Hindi porket nag-abroad, mayaman na. Malay mo lang naman magbago ang kapalaran nyo. Ilang taon na po ba siya ron? Matagal-tagal na rin. Nakakatampo naman. Ilang taon siyang hindi tumawag tapos malalaman ko nasa ibang bansa na pala siya. Oo alam mo naman ang pinsan mong yun. Padalos-dalos magdesisyon. Marami rin pala nagbago sa bahay niyo. Sandali nga ho, may nakita po akong bahay sa likod. Inyo po ba yun? Ha? Bodega yun. Akala ko bahay pa po ninyo yun eh. Hoy, bakit ba ang dami mong tanong? Ito naman si Ren, mainitin ang ulo. Pinsan naman, minsan na lang tayo magkita, ganyan ka pa. Sana nga hindi na kita nakita eh. Yung totoo, bakit ka ba umuwi? Ilang taong ka na sa Maynila, dapat dun ka na lang. Ren, sumusobra na yung bunganga mo ha? Ayos lang po, Tiyo. Kasalanan ko talaga eh. Hindi ako nakapagsabi na uuwi ako at saka talaga namang masama ang ginawa ko sa pamilya nyo. Huwag mo isipin yun. Magpahinga ka muna rito, ha? Hukom, tumango lang ako kay Tiyo. Hindi nakatakas sa akin ang matalim na tingin ni Ren. Dati kaming magkasundong tatlo, pero gumawa ako ng kalokohan para lang makarating sa Maynila. Akala ko kasi mababago ang buhay ko roon. Lalo lang palang lumala. Hukom, sinundan ko kasi mga magulang ko para lang malaman na may kanya-kanya na pala silang pamilya at hindi ako welcome sa mga pamilyang meron sila. Ang totoo, Hukom, medyo nagtatampo ako dahil umalis na pala ng bansa si Ate Glenda. Dahil pangarap naming dalawa yun eh. Pero sino ba ako para magtampo ako na nga tong unang nang iwan. Pagpatak ng gabing yun, Hukom, sa kasarapan ng tulog ko ay may narinig akong umiiyak. Tunog ng kadena at kuko na tila kinakaskas sa isang bakal. Anong ingay yun? Nakakarinig ako ng pag-iyak at parang pagkaskas ng kuko sa bakal. Ang sakit sa tenga. Saan kaya nanggagaling ang tunog na yun? Masilip nga sa labas. Oo nga. Nanggagaling nga sa labas. Hoy, bakit gising ka pa? Ay, Ren! Naku, ginulat mo naman ako. Anong ginagawa mo dyan sa labas ng bahay? May inaayos lang ako. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Gusto ko magpahangin. Nang ganitong gabi? Tsaka iihirin ako. Ang dami mong dahilan. Bumalik ka. Nandun sa labas yung banyo. Magdala ka ng lampara. Salamat. Aalis na ako. Hukom, hindi ko sinabi sa kanya ang mga narinig ko. Nagsusungit na kasi siya sa akin at ayokong lalo pa siyang magalit kapag gumawa ako ng eksena. Hinintay ko na humiga siya bago ako nagpatuloy. Naririnig ko pa rin ang pag-iyak at mga kaluskos. Napansin ko na nanggagaling yun sa bodega na sinabi ni Tiyo. Noong bata ako ay wala naman ang bahay na yon, kaya hindi ko talaga alam yon. Marahan akong lumapit at pumasok sa loob. Ang mga gamit doon ay para sa pangangarit o pagkuha ng katas ng niyog para gawing lambanog. May mga sako rin. Naririnig ko pa rin noon ang mga boses. Tapos bigla na lang may malakas na lagabog. Napansin kong may malaking butas sa ibaba na parang may lihim na lagusan sa ilalim. Napasigaw ako nang may itim na nilalang na lumabas sa butas. Malaking bulto tapos sinungkaban ako at inamoy-amoy. Tulong! May halimaw! Tulong! Ngunit di nagtagal, umalis siya sa ibabaw ko at sinubukang lumabas ng bahay. Ngunit hindi niya nagawa dahil sa kadenang nakatali sa kanyang paa. Lalabas na sana ako nang hablutin niya ako at kakagatin na sana kung hindi lang dumating sina Tio Alvin at Ren. Pinagahampas nila ang nilalang at pagkatapos may sinaboy dito kaya umangil ito. Napadapa ang nilalang. Sinamantala ko yun para lumabas ng bahay at tumakbo palayo. Maris! Maris, sandali! Tiyo, may nilalang na lumabas sa bahay niyo. Umalis na tayo dito. Gusto niya akong kagatin. Ayoko na, lalayo na ako rito. Hintayin mo kami sa loob ng bahay. Babalikan ka namin. Opo, doon na muna ako.
Grabe, anong klaseng nilalang yun? Nakakaloka talaga. Hiningal tuloy ako sa pagtakbo. Kainom nga muna ng tubig. Magtatago na lang muna ako. Baka balikan niya ako eh. Maris! Tiyo naman! Bakit naman po kayo nanggugulat? Pasensya ka na. Ayos ka lang ba? Hindi po, Tiyo. Alam niyo po ba kung anong nilalang yun? Muntik na akong patayin eh. Bakit may ganun sa bahay niyo? Hoy, di ba sabi mo iihi ka lang? Ba't dun ka pumunta? Kasi may naririnig akong umiiyak kaya sinilip ko. Ano ba kasi yun? Nakakatakot siya. Naikulong mo na ba siya na mabuti rin? Opo, wag na po kayong mag-alala. Hindi na po siya makakaalis. Anong ibig niyo sabihin, ha? Maris, sana maintindihan mo si Tio Alvin mo, ha? Ginagawa ko lang ito dahil mahal ko siya. Si Ate Glenda mo. Sana nga nag-abroad na lang siya. Kaso, hindi yun ang nangyari. Ano pong ibig niyo sabihin? Dinala ako ni Tio pabalik sa bodega at hindi ko inaasahan na makikita ko ang kalunos-lunos na itsura ng aking pinsan na si Ate Glenda. Ang butas na nakita ko ay isang lagusan patungo sa kanyang lihim na silid. Kay tagal ko siyang hindi nakita, halos hindi ako makapagsalita nang makita si Ate Glenda na nakakulong sa isang masikip na silid. Pintuang gawa sa bakal ang nagsisilbing harang. Magulo ang kanyang buhok. Wala siyang higaan sa loob kundi isang banig. Ang mga kuko niya ay matutulis at puno ng dumi. Nakakadena ang kanyang isang paa. Puno siya ng galos at kinakalmot niya ang braso hanggang sa magdugo ito. Anong nangyari kay Ate Glenda? Siya ba ang nilalang na sumugod sa akin? Nabaliw siya, Maris. Paanong nabaliw? Hindi ko alam. Basta umuwi na lang siya na ganyan na siya. Pwede ko ba siyang lapitan? Pwede naman. Pero paalala ko lang, wag na wag kang magpapauto sa kanya, ha? Kahit anong sabihin niya, wag na wag mong paniniwalaan. Mapagkakatiwalaan ba natin yan si Maris, Tay? Baka ipagkalat niya yung nangyari kay ate. Huwag kang mag-alala rin. Hindi ako gagawa ng ikapapahamak ni Ate Glenda. O siya, lapitan natin. Sasamahan ka namin. Hukom, habang lumalapit ako sa seldang tahanan ni Ate Glenda, tila dinudurog ang dibdib ko. Gusto ko na sanang pumalahaw ng iyak nang makita ko siya ng malapitan, ngunit pinigilan ko lang. Kinakagat niya ang kuko at parang dinuduyan ng sarili habang nagsasalita ng mag-isa. Ang mga mata niya ay malikot at kung saan-saan napapatingin. Hindi ko napigilan ng sarili nang kusang tumulo ang luha ko. Nagtama ang paningin namin kaya siya napatayo. Nakangiti siya nang lumapit sa bakal na pintuan at kinalampag ito dahil gusto niyang lumabas. Maris, mabuti nandito ka na. Tulungan mo naman ako. Ate, ano nangyari sa'yo? Ayan, si tatay kinulong niya ako. Pakawalan mo ako, sige na. Utang na loob, tulungan mo ako, sige na naman. Hindi ka pwedeng lumabas dahil nawawala ka na sa sariling pag-iisip. Hindi ako nababaliw. Hindi ako baliw. Maniwala ka sa akin, Maris. Sinungaling lang si Tatay Adren. Hindi ako baliw. Alam nila yan. Pero ate, makinig ka sa akin. Matino ako. Magtanong ka sa akin ng kahit ano tungkol sa'yo sa sarili ko mismo. Masasagot ko yan. Maniwala ka. Tulungan mo lang ako. Sige na, parang awa mo na. Nananakit na ang paa ko dahil sa tali ng kadena na to. Tulungan mo ako pakiusap. Ate Glenda, pasensya ka na. Hindi kita matutulungan eh. Ano? Kailangan mong magpagaling. Ano ba sinasabi mo? Bakit ako magpapagaling? Wala nga akong sakit! Wala akong sakit! Matino ako! Hindi ako baliw! Hindi ako baliw. Bakit ba ayaw niyo maniwala? Pati ikaw hindi ka naniniwala sa akin! Matapos ang lahat ng pinagsamahan natin, iiwan mo lang ako sa ere! Ha? Sumagot ka! Glenda, huminahon ka lang. Huminahon, Tay? Paano ako hihinahon sa lagay na ito? Kasalanan niyo to! Tay, ang mabuti pa, umalis na muna tayo rito para hindi na siya magwala.
tama. Maris, halika na. Maglakad na tayo pabalik sa bahay. Tiyo, nahihirapan na po siya. Baka pwede natin siyang tulungan. Dali natin siya sa ospital. Gustuhin ko man na dalhin siya ay hindi naman namin magawa. Bukod sa malayo ang ospital dito ay wala rin kaming pera pang pa-ospital. Paano na pong gagawin natin kay Ate Glenda? May mga albularyo naman na pwedeng tumulong sa kanya. Albularyo? Hindi siya magagamot ng albularyo lang. Doktor na espesyalista sa pag-iisip ang kailangan niya. Nakakaintindi ka ba? Wala nga kaming pera. Kung gusto mo, ikaw magbigay ng pera sa amin kapalit ng mga ninakaw mo. Hindi ka pa rin talaga nagpapatawad, ano? Pinatawad na ako ni Tiyo. Lahat kami natanggap na yun. Sabi ko naman babayaran ko yun kapag nakaraos na ako eh. Nakaraos? Ilang taon nang lumipas pero hindi ka pa rin nakakabayad. Hindi ba pinampamasahe mo papuntang Maynila yung pinagbentahan? Nakabalik ka nga dito at lahat-lahat hindi ka pa rin nakakabayad eh. Mabuti nga sa'yo, karma mo na yan. Ren! Tay, pasensya na po. Marami na tayong problema. Pwede ba wag mo nang dagdagan? Ikaw lang din ang mahihirapan yan sa huli. Dahil hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakapagpatawad. Pagpasensyahan mo na siya, Maris, ha? Naiintindihan ko naman po si Ren, Tiyo. Kahit sino naman po talaga maiinis sa ginawa ko. Patawarin po ninyo ako sa mga kasalanan ko, ha. Gagawin ko po ang lahat para makabawi. Maghahanap po ulit ako ng trabaho para makabayad na ako sa inyo. Huwag mo isipin yun. Tutulong po ako para mapagaling si Ate Glenda. Maraming salamat kung gano'n. Hukom, habang wala pa akong mahanap na trabaho, pinili kong alagaan si Ate Glenda. Ako ang nakatoka sa kanyang magpaligo at magbihis. Nililinis ko rin ang kanyang kulungan. Tinitibayan ko ang aking loob para hindi ko maipakitang naaawa ako sa kanya. Mahirap alagaan si Ate Glenda dahil nananakit siya, lalo pa at natatandaan niya na hindi ko siya tinulungan at hindi naniwala sa kanya. Kung minsan ay matino siya, kaya naman kinukuha ko ang pagkakataon na yon para paliguan siya. Isang beses na pinaliguan ko siya, meron siyang sinabi sa akin na talaga namang nakakapangilabot. Maris? Ano yun, ate? Takot ka ba sa akin? Takot? Kung minsan oo, minsan hindi. Bakit mo naitanong? Wala naman. Palagi mo kasi akong dinadalaw dito sa kulungan ko. Ikaw lang ang natatanging pumapasok sa kulungan para linisan ako. Intindihin mo na lang sila, ate. Parehas kasi silang lalaki kaya siguro naiilang na linisan ka ng malapitan. Ang kinis mo na, Maris. Napakaputi at pino ng balat mo. Hindi naman, ate. Ang totoo niyan, kasasabon ko lang yan ang kung ano-ano eh. Parang ang sarap kagatin ng braso mo. Ha? Ang bango. Aray, ate. Huwag mo namang hilahin ang braso ko. Nasasaktan ako eh. Hindi ko mapigilan. Gusto kong panggigilin ang braso mo. Parang ang sarap-sarap niya. Ate, ano ba? Tumigil ka nga. Bakit mo naman ako tinulak, Maris? Nasasaktan na kasi ako eh. Kayo talagang mga tao. Napakahina niyo. Anong sinasabi mo, ate? Tao ka rin naman Hindi ako tao, Maris. Isa akong pinagpalang nilalang na nagkaroon ng magandang pagkakataon na baguhin ang kapalaran ko. Anong sinasabi mo? Sinasabi nilang baliw ako. Hindi ako baliw. Matino ang pag-iisip ko. Kung ganon, bakit ka nila kinulong dito? Dahil takot sila. Ikaw lang ang matapang na kayang pumasok dito. Kaya talagang natutuwa ako sa'yo. Pwede mo ba akong tulungang makaalis dito? Tungkol dyan, Ate Glenda, kailangan magpagaling ka para makaalis ka rito. Kung ganon, wala ka palang kwenta. Ikaw na lang kaya ang kainin ko, ha? Ang sarap sigurong sipsipin ang dugo mo. Ngayon pa lang naririnig ko na kung paano sumirit ang dugo mo. Maayos na ang buhok mo, ate. Alis na ako, Hindi ka alis. Dito ka lang. Bitawan mo nga ang braso ko. Gustong-gusto ko talagang pagpira-pirasuhin ka, Maris. Nakakatakam ka talaga. Bakit namumula ang mga mata mo, ate? Papatayin kita. Ate Glenda! Ren! Maris, lumabas ka dyan! Oo,
Lumabas na! Ren naman! Nag-uusap lang kami ni Maris eh. Istorbo ka naman! Pasensya ka na ate. Pakawalan mo na ako rito, Ren. Pangako ko sa'yo, hindi kita gagalawin. Totoo! Hindi na ako naniniwala sa'yo. Halika na, Maris. Alam mo, hindi ako baliw. Alam mo yan! Bumalik kayo rito! Pakawalan niyo ako! Kapag lumabas ka dyan, hahampasin kita ng walis tingting. Bilisan mo na, Maris. Ikandado mo na ang gate. Pakawalan niyo ako! May araw ka rin sa akin, Ren! Maris, tara na. Umuwi na tayo sa bahay. Natakot ako sa kanya. Kailangan na talaga natin siyang ipatingin sa doktor. Kahit ipatingin mo siya sa doktor, walang magagawa yon. Sa susunod, huwag ka nang papasok ng kulungan, ha? Hindi na siyang Ate Glenda na kilala mo. Ang ibig mo sabihin? Basta huwag ka na maraming tanong. Sumunod ka na lang. Huwag kang papasok sa kulungan. Simula nung mangyari yun sa akin, hindi ko na sinubukang muling pumasok sa kulungan. Mabuti na lang talaga at hindi niya nakuha sa akin ang susi. Nang sumunod na mga araw, kakaiba na ang mga tingin niya sa akin. Kung minsan nakikita ko siyang tila naglalaway pa. Palagi na siyang sumisigaw at nagagalit. Hindi na rin niya kinakain ang karne ng baboy at manok na lagi naming pinapaulam. Nang hina siya at halos hindi na makalakad, kaya minabuti ni Tio Alvin na dalhin siya sa manggagamot. Dala ng kuryosidad, sumama ako sa kanila papunta sa albularyo. Ilang minuto ang nilakad namin habang nakasakay sa kariton si Ate Glenda. Binusalan siya ng bibig ni Tio Alvin at itinali. Tao po, Kong! Tao po! Si Alvin ito! Tio, hindi ba magpapagamot si Ate Glenda sa albularyo? Oh, bakit? Bakit may dala po kayong lambanog? Pampagana to. Malalaman mo kung bakit kailangan natin to kapag lumabas na ang albularyo. Nandyan kaya siya sa bahay na yan? Sigurado ako nandyan siya. Tao po! Tao po! Ay, sino ba kayo? Hindi kita kilala. Sino ka ba? Si Alvin ito, yung mga ngarit. Ipapagamot ko sana ulit itong anak ko eh. Hindi ako tumatanggap ng pasyente ng ganitong araw. Umalis na kayo. Sungit naman ito. Tio, sigurado po ba kayong siyang albularyo? Bakit parang medyo bata pa? Siya yan. Kilala ko siya. Sandali lang, Kong. May dala nga pala akong lambanog para sa'yo. Bagong timpla ko to eh. Gusto mong tikman? Ha? Lambanog? Siyempre gusto ko yan. O ito, tikman mo to. Bagong timpla ko lang. Pahinging baso ha, tatagayan kita. Tagayin mo na lang ako dyan sa takip. Aba, oo nga no. Matalino ka talaga, Kong ha. Sandali lang ha. O ito na, tatagayan na kita. Alam mo, masarap ang pagkakadali ko dito eh. Tio, seryoso? Magiinuman kayo sa ganito kaseryosong usapan? Manood ka lang. O, ito na, Kong. Ang sarap ng pagkakatimpla. Purong-purong lambanog to ah. Siyempre, ginawa ko talaga yan para sa'yo eh. O, inom ka pa. Makakapagpagaling ba yan kung lasing? Manood ka lang. Ang sarap. Pakiramdam ko, lasing na ako ah. Manong Alvin! Napadalaw ka. Kamusta na yung anak mo? Ano yun? Bigla na lang siya nakaalala. Kakaibang albularyo to ah. Ang totoo niyan, Kong, bumalik kami rito para sana gamutin mo ang anak ko. Oy, syempre naman. Halika na, pasok natin yan sa loob. Maraming salamat ha. Pinagtulungan nilang dalawa na ipasok si Ate Glenda sa loob ng bahay. Nakatali pa rin siya at nagpupumiglas. Tinanong ko si Tio Alvin kung bakit niya pinainom ng alak ang albularyo at nagulat ako sa nalaman ko. Ang binatang albularyo pala ay mahiyain at hindi nakikipag-usap kung hindi siya lasing. Dahil sa mga ngarit ang aking tiyo, palagi niyang dinadalhan ng alak ang albularyo bilang kapalit sa pagpapagaling ng pinsan ko. Nalaman ko rin na ilang beses niyang sinubukang pagalingin ang pinsan ko, ngunit hindi niya talaga ito magawa. Kaya niya lang pigilan ang pagkabaliw nito pansamantala, ngunit hindi pang matagalan.
pasensya na kayo kung hindi ko siya mapagaling kaagad Ayos na sa amin ng ganito. Basta matigil lang siya pansamantala, pwede na. Pero sana makahanap pa rin tayo ng panlunas. Maniwala ka, ginagawa ko lahat para lang makatulong. Pero ginawa ko naman ang lahat ng alam kong ritual. Hindi pa rin gumagana Kapag ang isang tao ayaw gumaling, kahit anong gawin natin hindi talaga tatalab. Sa ngayon, pinatulog ko muna siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi gustong gumaling ng pinsan ko? Mahirap pagalingin ng taong ayaw gumaling. Ano ba talaga ang sakit niya? Hindi siya sakit. Isa yung akong... Mabuti pa, umuwi na kami. Sisiguraduhin na lang namin na hindi siya makakalaya. Tiyo, dapat talaga sa ospital na natin dinala si Ate Glenda Hindi talaga siya mapapagaling ng albularyo dahil sa sakit sa pag-iisip. Nakakatawa ka. Sa tingin mo ba sakit lang sa pag-iisip ang nangyayari sa pinsan mo? May iba pa bang dahilan? Kung alam mo lang ang dahilan, hindi ka magsasabi ng ganyan. Ano bang gusto mong ipunto? Hindi mo ba alam ang totoong dahilan kung bakit siya nagkakaganyan? Maris, mauna ka na sa kariton, Bantayan mo ng mabuti si Ate Glenda mo at baka magising at makatakas. Mag-uusap lang kami ni Kong. Pero Tiyo... Sige na, susunod na ako sa inyo. Kailangan siyang bantayan lalo pa at hindi natin kasama si Ren. May pasok lang kasi si Ren kaya hindi siya nakasama Ang totoo kay Ren lang siya natatakot. Sige po, susunod po ako agad. Oo. Ano kayang pinag-uusapan ng dalawang yun? At bakit sumusulyap silang dalawa sa akin? Babantayan ko na nga lang si Ate Glenda. Ilang minuto rin ang nagtagal bago sumunod sa akin si Tio. Halata sa mukha niya ang pagod at pagkabalisa. Tumingin muna siya sa pinsan kong natutulog sa kariton bago siya bumuntong hininga. Nagpatuloy kami sa pagtulak sa kariton pauwi ng bahay. May dinukot ako sa bulsa at saglit yung pinagmasdan. Napangiti ako nang makita kung gaano ito kumikislap lalo na kapag tinatamaan ng sinag ng araw. Mayroong nakaagaw ng pansin ko nang pumasok kami sa bahay ng albularyo kaya palihim ko yung kinuha. Isa itong kwintas na may palamuting kulay puting bato. Muli ko yung ibinulsa. Takip silim na kaming nakarating sa bahay at muling ikinulong si Ate Glenda. Kumain kami at pinakain din namin siya pero hindi siya talaga kumakain. Doon lang ako pumesto malapit sa kanya at hinihintay na kumain siya pero wala talagang nangyari. Ate Glenda, bakit ba hindi ka kumakain? Hindi ko yan gusto. Nagsawa ka na ba? Ano bang pagkain ang gusto mo? Gusto ko ng karne mo. Huwag ka namang magbiro ng ganyan, Ate Glenda. Mukha ba ako nagbibiro, Maris? Uhaw na ako sa dugo. Kung gusto mong hindi kita kainin, pakawalan mo ako para iba na lang ang kainin ko. Maris! Ren? Lumayo ka nga dyan sa kulungan ni Ate Glenda. Bakit mo ba hinahadlangan si Maris? Gusto niya akong makausap Mabuti pa siya. Palagi akong kinukumasta. Ikaw hindi. Hindi mo ako mahuto, ate. Ang sama mo talagang kapatid. Kapag ako nakawala dito, talagang kakagatin kita hanggang sa magkapira-piraso ka. Tigilan mo ang kakasabay ng asin sa akin! Hindi kita titigilan hanggat hindi ka bumabalik sa matinong pag-iisip. Ren, bakit siya takot sa asin? Huwag ka na nga magtanong. Pumasok ka na sa bahay. At uulitin ko huwag kang makikipag-usap sa kanya. Susubukan niya makuha ang loob mo para makagawa siya ng paraan para makatakas. Binabantayan ko siya kasi hindi siya kumakain. Kahit nabantayan mo siya, wala ka namang magagawa kung ayaw niyang kumain. Basta lumayo ka na lang sa kanya. Hukom, gusto kong sumagot sana kay Ren pero napalingon kaming dalawa nang makarinig ng huni ng uwak. Kitang-kita ko na may uwak na lumabas mula sa kulungan ni Ate Glenda. Pinipilit nito makalabas at nagtagumpay ito. Naguguluhan ako sa kilos ni Ren dahil natataranta siyang sinubukan na habulin nito ngunit nakalipad na. Nagpaikot-ikot ito sa ibabaw namin. Nang sumilip ako sa kulungan, nakita kong wala na si Ate Glenda sa loob. Nakatakas na naman siya. Saan na siya nagpunta? Paano siya nakatakas sa paningin natin? At bakit may uwak na galing sa kulungan niya?
Mautak din talaga siya eh. Paano niya nagawang palitin ang sarili at pagkalabas saka naman naging malaking ibon? Ren, mapaliwanag ka nga. Ano ba sinasabi mo? Saka ako na ipapaliwanag. Kasalanan ko rin. Hindi ko nilagyan ng pangontra ang kulungan para hindi siya makalabas. Anong pangontra? Ano sinasabi mo? Saka ako na ipapaliwanag. Puntahan mo si tatay sa loob ng bahay. Sabihin mo nakawala na naman si Ate Glenda. Oo, pupunta na ako. Bilisan mo, Maris! Sinusundan ka niya! Kailangan kong tumakbo ng tumakbo. Tio Alvin! Tio Alvin! Hoy! Layuan mo si Maris! Bakit niya ako sinusundan? Munti ka na niya ako madagit kung hindi lang ako nakayuko. Ang ingay ng huni niya. Parang gusto niya akong kunin talaga. Sinundan ako ni Ren at sinubukan niyang hampasin ang malaking uwak pero dinagit siya nito at ibinalya sa kung saan. Panay akong tawag kay Tio Alvin pero parang hindi niya ako naririnig hanggang sa nahila ng uwak ang buhok ko dahilan para matumba at tumihaya ako. Nakita ko ang matingkad na pulang mga mata ng uwak. Puno ako ng tanong sa aking isip kung ano ba talaga ang nangyayari. Napigil ko ang aking paghinga nang dumapo siya sa dibdib ko at humarap sa akin. Tutukay na sana niya ako nang magliwanag ang suot kong kwintas at bigla na lang umalis ang uwak na ipinagtaka ko ng husto. Bago pa man makalayo ang ibon, nahampas ito ni Ren gamit ang walis tingting. Pinalibot niya ang sinturon sa katawan ng uwak kaya natali at bumagsak ito. Tatay! Tatay, tulungan niyo kami! Ano ba nangyayari? Muntik na ako matuka ng uwak na yan. Mabuti at nahuli mo rin. Maraming salamat. Huwag kang magpasalamat. Kasalanan ko rin ito. Tatay, kanina pa ho kami tumatawag pero hindi ka po sumasagot. Pasensya na kayo, nakatulog kasi ako eh. Tay, kailangan nating ikulong ang uwak na to. Sandali, kukuha ko ng lalagyan. Bakit ganyan ang mga uwak dito at bakit nawawala si Ate Glenda sa kulungan? Ang dami mong tanong, tumigil ka na nga. Sa ngayon kailangan nating madala si ate sa albularyo. Paano natin gagawin yun? Nawawala nga siya. Anak, naikulong ko na ang uwak. Lalagyan ko na rin ng pangontra para hindi siya makatakas o makalabas man lang. Salamat po tay. Pakibantayan na lang ho yan at aayusin ko yung kariton para makapunta tayo sa albularyo. Baka bigla siyang bumalik sa totoong anyo niya eh. Dito ka muna Maris ha. Dadalhin lang namin si Glenda sa albularyo. Hindi ko po kayo maintindihan. Nasaan na po ba siya? Basta, huwag ka na sumama sa amin. Dito ka na lang muna. Isara mo mga pinto at bintana ng bahay, ha? Ayoko po. Sasama ako sa inyo. Gusto ko pong malaman kung ano po ba talaga nangyayari rito. Tay, sa tingin ko hindi na po natin maitatago sa kanya ang katotohanan. Anong ibig niyo sabihin? May tinatago po ba kayo sa akin? Basta saka na natin pag-usapan. Alis na muna tayo at pumunta sa albularyo, ha? Hukom, pinilit kong sumama sa kanila papunta sa albularyong Lasengo. Mabuti na lang at may tama na naman ang alak ang lalaking albularyo kaya nakausap siya ng maayos ni Tio Alvin. Pero napakusot ako ng mata nang buksan ng albularyo ang kulungan ng uwak at unti-unti itong naging si Ate Glenda. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Hindi ko akalain na makakakita ako ng pambihirang kakayahan. Pero ang totoo Hukom, lalo lang akong naguluhan sa pangyayari. Matapos noon ay lumapit sa akin ang albularyo at pinagmasdan ng kwintas sa leeg ko. Ikaw palang kumuha ng anting-anting ko, ha? Anting-anting? Nagnakaw ka na naman, Maris? Magpapaliwanag po ako. Sinasabi ko na nga ba hindi talaga matigil yung pangangati ng kamay mo. Nakakahiya ka. Pasensya na, nagandahan kasi ako sa kwintas. Nagliliwanag kasi siya na parang may bateryang nagpapagana rito kaya naaliw ako. Sa susunod na manguha ka ng bagay na walang pahintulot ko, bibigyan kita ng matinding sakit. Hindi na, pasensya na. Ito na babalik ko na. Hindi na kailangan. Sa tingin ko naman pinili ka ng anting-anting kaya mo yan napansin. Napili? Kung minsan kakatuwa mga pangyayari, hindi ba? Yun na yan, Maris. Sana alagaan mo at poprotektahan ka niyan. Salamat. Pasalamat ka talaga at mabait si Kong. Sus, maliit na bagay lang yun rin. Pwede bang ipaliwanag niyo sa akin? Ano ba talaga nangyari kay Ate Glenda? Maris, ang totoo niyan, hindi lang basta nabaliw si Glenda.
siya ay nayanggaw. Ano? Nayanggaw? Naging aswang ang pinsan mo, Maris. Paano nangyari yun? Hindi ko rin alam. Halos 1 buwan na kaming pabalik-balik na nagpapagamot sa albularyo, pero hindi pa rin siya gumagaling. Bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin to, ha? Dahil alam naming maguguluhan ka lang. At saka hindi mo na kailangang malaman pa. Alam naman naming hindi ka naman maniniwala eh. Kahit pa. Kawawa naman si Ate Glenda. Magiging miserable ang buhay niya kung sakaling hindi siya magamot. Ginawa ko ng lahat, Alvin, pero hindi pa rin tumatalab ang mga alam kong orasyon at ritual eh. Baka naman may iba pang paraan, Kong. Pakiusap, tulungan mo naman kami. Namatayin na ako ng asawa. Huwag mo naman hayaang mamatayin pa ako ng anak. Gagawin ko ang lahat para lang gumaling ang anak ko. May isa pang paraan na pwede natin gawin. Pero hindi ko sigurado kung magiging matagumpay yung plano na yun, ha? Bakit naman? May isa pa akong alam na ritual, pero ang isa sa sangkap na kailangan ko, napakahirap hanapin. Gagawa pa ako ng paraan para mahanap yon. Di walang problema. Tutulong ako para makuha ang kung anumang sangkap na yan. Sa ritual, ang pinakamahalagang sangkap ay ang pulbos ng lambana. Lambana? Oo. Ang mga lambana ay mga maliliit na gabay ng mga diwata at may mga pakpak kaya ng sa mga tutubi o paru-paro. Nakatira sila sa malawak na lugar sa kagubatan. Ang pulbos niya ang kailangan natin para mapagaling ang anak mo. Pulbos ng lambana? Bakit yun? Makapangyarihan ang pulbos ng lambana, no? Kaya nitong pagalingin ang kahit anong uri ng sakit. Pero paalala ko lang na mahirap hanapin ang mga lambana, ha? Bukod sa mahirap maglakbay sa gubat, hindi rin sila nagpapakita ng basta-basta. Teka Alvin, ha? Pasa mo nga sa akin yung bote ng lambanog ko para makapag-isip-isip naman ako, ha? Ako na po. Ito po. Sarap talaga. Ano na? Paano natin makukuha ang pulbos ng lambana? Ang paraan ay hindi ko alam. Ano? Bakit hindi mo alam? Ang mga lambana nagpapakita lang sa mga taong may mabubuting puso. Pwede nating subukan na pumunta sa gubat at hanapin ang tahanan ng mga lambana. Sasama ako. Hahanapin ko ang lambana na yan. Ikaw? Ay nako, malabong magpakita yun sa'yo, no? Pero kung sa bagay, wala namang imposible. Sasama ako. Hindi na, Tio. Bantayan mo na lang si Ate Glenda. Ako ang pupunta sa gubat. Ako na lang ang sasama, Tay. Ako ang makakasama ninyo sa gubat, ha? Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan. Kailan natin sisimulan ng paglalakbay? Bukas ng umaga, sisimulan na natin ang paglalakbay. Bago kami umalis, Hukom, dinasalan si Ate Glenda ng albularyo. Pagkagising naman ni Ate Glenda ay kalmado siya ngunit hindi nagsasalita. Kusa siyang sumama sa kanyang kulungan. Muling kinadena ni Tio Alvin ang kanyang mga paa, samantalang ang pintuan ay sinabitan nila ng mga bawang at sinabuyan ng asin ng paligid. Ngayon ko nauunawaan kung bakit niya ako inatake. Kinabukasan, maaga akong naglakad papunta sa albularyo. Hindi na ako nagpaalam kina Tio at Ren. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit gusto kong magpresentang hanapin ng lambana kahit hindi ko naman alam kung anong itsura nun. Tao po! Manong Kong! Tao po! Kanina pa ako kumakatok pero wala pang tumutugon na. Tao po! Sandali, papunta na. Yan, nagbubukas na ng pinto. Sino ka? Bakit ang aga mong mangatok? Magandang umaga po. Ako po yung pamangkin ni Tio Alvin. Manong Kong. Manong? Bata pa ako, no? Kong na lang. Sino ka nga ulit? Pinapunta po ninyo ako rito kasi maglalakbay tayo sa gubat. Natatandaan pa po ba ninyo ako? Ako po si Maris. Maris? Naku, wala akong kilalang Maris eh. Ay naku, wala na yatang tama ang alak sa inyo kaya nakalimutan nyo na ako eh. Wala pa naman akong dalang lambanog ngayon. Bakit ka kasi umalis nang hindi ka handa? Oh, pinsan, kanina ka pa ba dyan? Kasunuran mo lang ako, no? Hindi ka nagpaalam. Hindi ka pa nagdala ng kailangan mo.
Kong, ito nga pala, bigay ni Tatay Alvin. Yung mga ngarit na may anak na aswang. Nako, masarap nga ang mga lambanog noon. Bagong timpla to ni Tatay. Tatagayan ko po kayo, ha? Ayoko, maaga pa. Wala pa akong almusal eh. Mala, tumanggi siya sa alak. Naalala ko na kayo. Pasensya na kayo, ha? Kung minsan kasi, hindi ko na malaman kung nasa panaginip ba ako o realidad eh. Nandito po ako kasi hahanapin po natin ng lambana para manguha ng pulbos nila. Sinabi ko ba yan? Oo, sinabi mo. Hindi nalalayo yung edad mo sa amin pero parang makakalimutin ka na. Ganun talaga ako eh. Hindi ko galing mag-iwan sa isip ko ng kung ano-anong impormasyon. Mabuti pa, tumuloy muna kayo at maghahanda lang ako sa paglalakbay natin. Upo muna kayo dyan, ha? Salamat, Manong. Kong na lang. Salamat, Kong. Dito lang kayo. Kukunin ko lang yung mga panlaban natin. Sa tingin ko matatagal lang tayo sa paglalakbay. Ano ba yung mga dala nyo dyan? Nagdala ako ng asin at mga bawang. Ako naman, holy water, asin at krus. Sige, dagdagan natin yan. Itong latigon gawa sa buntot pagi, yun na lang ang isa, Maris. Ito naman rin, sa'yo na tong itak. Matalas ito at magandang panlaban, pero gagamitin mo lang to sa mga makakasagupa natin na gusto tayong puksain, ha? Hindi to gumagana sa lambana. Maraming mga kakaibang nilalang sa gubat, lalo na mga aswang. Kung sakaling atakihin tayo, kaya nyo lumaban. Uy, salamat Kong, ha? Sigurado ka bang latigo to? Bakit ang ikli? Huwag mo minamalit ang kakayahan yan. Sa tuwing ihahampas mo yun sa kalaban, hahaba yan. At talagang mananakit ang katawan ng sino mang tamaan. Uy, ayos. Mukhang maganda naman pala eh. Ren, itong ating-anting. Kunin mo. Kailangan mo rin to sa labanan. Matapos naming maghanda, nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ang sabi ng albularyo, medyo matatagalan pa kami sa paglalakbay dahil kahit marating namin ang tahanan ng lambana, mahihirapan kaming makita ang nasabing nilalang. Ngunit hindi pa man kami nakakalayo ay nakita namin si Tio Alvin. Para siyang aligaga kung kumilos. Oh, Tay! Bakit po? Anong problema? Hindi pa pala kayo nakakaalis. Tio, bakit parang hindi ka mapakali? Si Glenda kasi nakawala. Ano? Paano po yan? Kailangan mahanap natin siya. Huwag niyo nang intindihin. Ako nang bahala sa kanya. May nakakitang tumatakbo siya sa bandang kabilang daan. Tinutulungan na ako ng mga kapitan, pati yung ibang mga taga-baryo. Pero delikado yun, Tay. Baka malaman nilang... Tio, may tumatawag sa'yo. Nakita na raw nila si Ate Glenda. Ay, salamat naman. Mag-iingat kayo sa paglalakbay, ha? Mauna na ako. Tay, sigurado ho bang ayos lang kayo? Oo, huwag mo na ako intindihin. Ikukulong ko ng maigi si Glenda para hindi na ito maulit, ha? Bumalik kayo ng ligtas, ha? Kayo rin po, Tio. Mag-iingat po. Kong, ikaw nang bahala sa anak at pamangkin ko, ha? Kapag nagtagumpay kayo, may supply ka sa akin ng lambanog ng 1 taon. Libre. Aba, yan ang gusto ko sa inyo, mga Alvin eh. Huwag kang mag-alala sa kanila. Ako nang bahala, ha? Hukom, muli kaming nagpatuloy sa paglalakbay. Habang nasa daan ay hindi pa rin ako mapakali sa nangyayari. Paano kung muling makatakas si Ate Glenda at hindi na namin siya matagpuan? Mababaliwala ang plano namin. Pero ang sabi ko, bahala na. Kakayanin namin ito. Ilang oras kaming naglakad na makapasok na sa gubat at mga bandang hapon ay naghanap kami ng lugar kung saan pwedeng matulog. Dito muna kayo magpahinga, ha? Bukas na tayo magpatuloy. Sige, kumain na muna tayo. Napakadilim dito. Mabuti na lang may dala akong lampara. Paano natin mapapalabas ang lambana, Kong? Kong? Nakatulog ka agad siya. Lasinggero kasi. Siya, matulog na rin muna tayo. Mamaya na ako. Bahala ka. Sa tingin mo ba, makikita natin ng lambana? Hindi ko alam. Pero sana nga. Hindi ko maiwasang isipin eh.
Baka kasi hindi natin makita. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Gagawin ko ang lahat, makita ko lang yun. Yun na lang ang paraan para mapagaling si ate. Hindi pwedeng mauwi lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan natin. Ito kayang albularyo, totoo kaya talagang sinasabi niya o ipapahamak lang tayo? Simula nung dumating siya sa lugar namin, naging mabait at matulungin siya. Kaya hindi ko siya pinag-iisipan ng masama. Mas masama ka pa nga sa kanya eh. Grabe ang panghusga. Sobrang taas. Kung minsan lang talaga, mahirap siyang kausapin kapag hindi nakakainom. Pero dahil lang yun sa mahiyain siya. Paano na yan kung maubusan lahat ng alak na dala niya? Hindi na natin siya makakausap niyan. Meron akong dala, napaghandaan ko na yan. Mabuti pa nga siya, nakatulog na agad kahit kumot lang ang gamit. Siguro sanay na siya. Baka nga, ang sabi ni Kong, bata pa lang siya tinuruan na siya maging albularyo. Yun nga lang, hindi lahat naturo sa kanya dahil namatay kagad yung lola niyang albularyo. Sandali lang Ren, nararamdaman mo ba yun? Ang ano? Parang gumagalaw ang lupa. Oo nga no, parang medyo yumayanig Napatayo kami ni Ren dahil sa naramdaman namin. Kinuha ko ang lampara. Nakarinig ako ng mga kaluskos na parang hinahawi ang mga damo sa paligid. Iniharap ko ang ilaw sa pwesto kung saan ko naririnig ang kaluskos. Doon ko napansin ang lupa na tila may mabilis na humuhukay sa ilalim at papunta ito sa akin. Hindi ako nakagalaw nang may biglang lumabas na kamay mula sa ilalim at hinila ako sa paa papunta sa ilalim ng lupa. Maitim ang kamay nitong nangungulubot, matulis ang itim na kukong may mga lupa pa. Nabitiwan ko ang lampara. Sinubukan akong hilahin ni Ren pero malakas ang puwersang humihila sa akin pailalim. Tulong! Huwag ka bibitaw sa kamay ko! Ang lakas niya Ren! Dumudulas din ang kamay ko! Basta huwag kang bibitaw sa pagkakahawak! Kong! Kong, tulungan mo ako! Kong! Tulong! Utang na loob! Kong! Hindi ko na nakayanan pang humawak kay Ren dahil mabilis akong hinila ng nilalang sa ilalim ng lupa hanggang sa dibdib ko na lang ang nakaangat. Damang-dama ko rin ang pagbaon ng mga kuko ng nilalang sa paa ko. Muling sinubukan ni Ren na hilahin ang kamay ko pero malakas talaga ang nilalang kaya kahit kumapit man ako sa mga damo sa paligid ay wala akong nagawa. Malapit nang lumubog ang leeg ko nang makita ko si Kong. Nakita kong paanong humaba ang itak niya saka yun itinusok sa lupa. Umalingaw-ngaw ang pag-ungol ng nilalang. Nakahinga ako ng maluwag nang naramdaman kong hindi na ako hawak ng nilalang. Ay, nakatakas siya. Pero sa tingin ko, napuruan ko naman siya. Ayos ka lang ba, Maris? Wala naman naputol sa katawan mo? Grabe naman sa naputol. Nararamdaman ko pa rin ang binti ko. Hindi niya pinutol pero sa tingin ko bumaon ang kuko niya sa balat ko. Maraming salamat sa pagtulong ko ha. Mabuti naman nagising ka. Sarap ng tulog ko Ngayon ko lang narinig yung mga pagtawag niya. Buti na lang nakita kong halos ulo na lang yung natira kay Maris. Tulong! Hindi ako makaalis dito Ay, naku. Maris, sandali lang. Tutulungan kita. Huhukain kita mula dyan. Huwag kang gagalaw ha. Nasaan na ba yung itak ko? Iyon. Relax ka lang ha. Salamat. Salamat din, Kong. Layon, pasensya na. Nahuli ako sa pagsagip ha. Ayos lang. Ang mahalaga, hindi niya ako tuluyang nakuha. Tutulungan ko mag-okay si Ren. Huwag kang malikot dyan. Oo, maraming salamat ha. Ay, unang gabi pa lang natin, sinugod kagad tayo ng kakaibang nilalang. Anong klaseng halimaw kaya ang makakagawa ng ganitong kakayahan? Hilahin na kita, Maris ha. Halika, kumapit ka. 1, 2, 3. Ay, salamat. Kala ko mamamatay na ako Alam mo, pasalamat ka na agapan ng paglubog mo. Kung hindi, baka naging hapunan ka na ng aswang. Kung hindi rin yun natatanong, maraming iba't ibang aswang sa bansa. Ang mga aswang dito sa atin tinatawag na abwak. Abwak? Ngayon ko lang narinig yung salitang yun Abwak ang tawag sa mga aswang na kayang mag-anyong bayawak. Sumisisid sila sa ilalim ng lupa para makapambiktima.
Kung minsan, kaya rin nilang maging uwak gaya na lang ng nangyari sa kapatid mo rin. Kung sa tingin mo ba si Ate Glenda, isa ring abwak? Di nakakapagtaka. Noong una, hindi ko matukoy kung anong klase ng aswang si Glenda. Dahil isang beses ko lang naman siya nakita na nag-anyong uwak. Pero nung huli ko siyang nakita, napansin ko na ang kaliskis sa kanyang leg. Senyalis yon na kaya rin niya mag-anyong bayawak. Hindi kaya si Ate Glenda ang sumugod sa atin? Imposible yun. Binabantayan ni tatay si Ate Glenda. Nahanap na siya bago tayo nakalis kaya hindi yun makakatakas. Maaring siya, maaring hindi. Ano ba sinasabi niyo? Hindi si ate yun, nakakasiguro ako doon. Hindi natin matitiyak yan, Ren. Ano bang ibig mong sabihin? Na gusto tayong patayin ni ate na mismong kapatid ko? Paano niya gagawin yun? Alam niyang kaya tayo naglalakbay para makahanap tayo ng pulbos ng lambana para gumaling na siya. Ren, gaya ng sabi ko, pwedeng siya o pwedeng hindi. Nayanggaw nga si Glenda. Malamang nandito pa rin sa lugar natin ang taong nangyanggaw sa kanya. Tama, may posibilidad na ganun nga ang nangyari. Sige, ganitong gawin natin ha. Paligiran natin ang asin ng paligid para hindi tayo kaagad malapitan ng abwak. Tandaan ninyo itong sasabihin ko ha. Nasa malakas na teritoryo tayo ng mga abwak. Kaya nilang umatake may araw o wala. Hanggat may lupa silang masisisid, hindi sila mapipigilan. Ha? Ibig sabihin, hindi talaga tayo ligtas? Alam kaya nila na naghahanap tayo ng lunas para sa sakit ni Ate Glenda? Hindi ko rin matukoy kung anong eksaktong dahilan. Pero sa tingin ko, gusto lang nilang makapambiktima ng tao. Hayok sila sa karne ng tao At ang pinakapaborito nila ay laman loob. Kaya kung ayaw pa ninyo maging pagkain ng abwak, palagi lang kayong sumunod sa akin. At sinunod naman namin ang inutos ni Kong. Hukom, dinagdagan pa namin ng bawang sa paligid para hindi makalapit ang kahit na anong aswang. Pagsikat ng araw ay muli kaming naglakbay. Pagod na ako sa kalalakad pero hindi pa kami tumitigil dahil nanghihinayang kami sa oras. Hanggang sa huminto si Kong sa tapat ng talon. Ang ganda ng talon na yan! Bakit ngayon ko lang yan nakita? Limitado lang ang mga binabaybay natin ng mga bata pa tayo. Nagugutom na ako Ubus na rin yung alak na dala ko. Uy Kong, baka naman pwede magpahinga muna tayo. Gutom na rin ako Ako rin naman Sige, magpahinga na tayo. Gagawa na lang ako ng apoy para makapagluto na tayo. May miswa pa ako dito, pwede pang lutuin. Nakakita rin ako ng kabuti sa daan kaya kinuha ko. Masarap yung ihalo sa sabaw. Paano? Gisingin nyo na lang ako pag handa ng pagkain ha? Ayos ka lang ba? Parang lasing ka na Ano ka ba? Mas okay nga sa atin na lasing siya para nakakausap natin ng maayos kasi... Papayaan mo na siya. Hoy, dalawa. Nag-uusapan niyo ako Loko kayo Idlip lang ako. Sige, gigisingin ka na lang namin kapag handa ng pagkain. Parang gusto ko maligo. Ang ganda ng talon Pwede kang maligo. Tatawagin na lang kita kapag tapos ko ng lutuin ng pagkain. Sige, maraming salamat Hukom, binaba ko na ang mabigat kong bag at lumusong sa talon. Sa sobrang linaw ng talon ay nakikita ko ang paa ko sa ilalim. Kulay berde ang tubig at maririnig mo ang lagaslas ng tubig. Napansin ko rin na dumadami ang mga tutubing kulay asul at berde sa paligid. Inilublob ko ang aking ulo sa tubig. Nagsimula akong lumangoy ngunit napaahon ako nang may makita akong isang nilalang na mahaba ang buhok at kulubot ang muka. Papalapit na siya sa akin habang nakaamba ang matulis na kuko. Nang umahon ako ay hinahanap ko ang nilalang pero wala na akong nakita. Ren! Ano yun? May nakita ka bang ibang tao bukod sa atin? Wala naman. Ikaw lang ang naliligo dyan Totoo ba? Oo nga. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Wala. Epekto lang yata ng gutom to Kung ano-anong nakikita ko. Paalala ko lang huwag ka masyadong pumunta malapit dun sa pagbagsak ng tubig. Baka mahata ka ron, mahirap na. Oo, hindi ako pupunta ron. Siguraduhin mo lang, tulog pa naman si Kong. Huwag kang magpakampante.
Nagpatuloy ako sa paliligo. Napunta ako sa malalim na bahagi kaya hindi ko kagad natansya ang lalim nito. Kagad akong lumangoy palayo ngunit naipit ang pako sa batuhan. Lumublob ako sa ilalim para tanggalin ang pako sa pagkakaipit. Habang ginagawa ko yun at pigil ang aking paghinga, may halimaw na naman na pasugod sa akin. Pilit kong inalis ang aking paa sa pagkakakapit. Nang malapit na siya ay umilaw ang suot kong kwintas. Nakita ko siyang nasilaw. Buong lakas kong hinila ang paa ko at sa wakas ay nagtagumpay ako. Mabilis akong lumangoy at umahon. Muntik na ako ron ah! Ang sakit ng paa ko! Uy Maris! Anong nangyayari sa'yo? Yung aswang nasa ilalim ng tubig. Ano? Muntik na naman niya akong hilahin at saktan. Naipit kasi ang paa ko sa pagitan ng dalawang bato kaya sumisid ako sa baba tapos nakita ko siyang sumugod sa akin. Ayos ka lang ba? Hihilahin kita palayo sa tubig. Baka bigla na naman siya sumugod. Hindi ako makatayo. Ang sakit ng paa ko. Naku, may sugat nga. Ay, ano ba? Ba't nangingay nyo? Taray, sakit ng paa ko eh. Sumugod na naman ba yung abwak? Ay naku, muntikan na naman siyang lapain ng aswang. Nasa ilalim daw ng tubig kanina. Mabuti na lang may kung anong liwanag na lumabas sa kwintas na suot ko. Nasilaw siya kaya nakatakas ako. Bakit kaya ikaw ang palagi niyang hinahabol, no? Hindi ko rin alam. Sa tingin ko, baka akala niya mahina at madaling mapatay si Maris. Kailangan na nating lumayo kung nandito siya sa paligid. Hindi pa ako tapos magluto eh. Hindi pa tayo nakakakain. Maging alerto na lang kayo. Kumain muna tayo bago umalis. Sabuyan mo na kasi ng paligid natin. Sige. Ikaw Maris, makakatayo ka ba? Pakiramdam ko naipitan ako ng ugat at may sugat din ako. Hindi ko kayang tumayo ng matagal. Gagamutin kita, huwag kang mag-alala. Mabuti na lang at pinoprotektahan ka ng anting-anting na yan. Ayun na nga hukom. Ginamot ako ni Kong. May kinuha siyang halaman, pinahira niya ng langis at binulungan bago yun itinapal sa kanang paa ko. At bumuti na ang pakiramdam ko pagkatapos nun. Matapos namin kumain ay dahan-dahan kaming naglakad at naghanap ng matutulugan. Ang sabi ni Kong ay malapit na kami sa lugar kung saan daw nakatira ang mga lambana. Isa raw yung malawak na lugar, ngunit kapag sinuwerte ka, makikita mo ang kanilang tahanan. Malapit na tayo sa mahabang tulay. Ano, ayos na ba yung paa mo, Maris? Medyo nagagalaw ko na ng maayos. Teka Kong, ano sabi mo, tulay? Ibig sabihin tatawid pa tayo? Pagkatawid doon natin makikita ang lugar kung saan nakatira ang mga lambana. Malapit na tayo? Oo, bilisan nyo na. Nauuna na siyang maglakad. Kulang na naman sa alak si Kong. Pabayaan mo na siya. Wala na sigurong tamang alak sa katawan niya kaya nagiging mahihain na siya. Ano ba kasing ugali yan? Parang dalawang katauhan. Oo nga, tama ka. Akala ko ba may dala kang alak dyan? May pinaglalaanan ako noon. Kapag binigay ko yun sa kanya baka maubos. At kung kailan kailangan natin wala tayong magamit. O ano, halika na. Alalayan na kita maglakad. Uy, nagiging mabait ka na sa akin ah. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang kalokohan mo. Pero nagpapasalamat ako dahil tinutulungan mo kaming gumawa ng paraan para gumaling si Ate Glenda. Siya ang pinakamalapit kong pinsan sa lahat, kaya hindi kakayanin ng konsensya kung pabayaan siya. Tsaka nagbabagong buhay na ako ah. Sana nga. Matanong ko lang Maris, seryoso, bakit ka nga ba umuwi dito? Alam kong sukang-suka ka na sa lugar na to eh. Huwag mo sabihin kay Tiyo ha, pero nagtatago ako eh. Ha? Bakit? Anong ginawa mo? Kasi nagkapatong-patong ang utang ko sa mga tao, pati sa bangko. Tapos nawalan ako ng trabaho kaya nagtatago ako. Pabalik na lang ako kapag may nakuha na akong matinong trabaho. Ay, ang sakit mo sa ulo, Maris. Ano ba naman kasi ang ginawa mo? Kasi alam mo naman na may sakit nun si tatay bago siya namatay. Naubos ang ipon ko kakapagamot sa kanya. Pabalik-balik kami sa ospital dahil yung mga anak niya sa bagong asawa, mga bata pa. Ayaw naman tumulong ng bagong asawa niya. Bakit ngayon mo na sinabi? Hinayaan mo pa talagang sabihan kita ng masasakit na salita bago mo sabihin ang tunay na nangyari. Kung ganun, pasensya ka na ha. Dapat naintindihan kita pero heto ako.
Hinusgahan pa kita. Hindi rin mahalaga. Sa ngayon, mas importante si Ate Glenda. Hukom, nagpatuloy kami sa paglalakad. Lumakas ang ihip ng hangin. Nakarating kami sa harap ng isang lumang tulay. Gawa yun sa lubid at kahoy. Habang humahampas ang hangin, naririnig namin ang mahinang langit-ngit na mga apakang tabla. Sa ilalim nun ay isang bangin na sobrang lalim na halos hindi mo na makita ang dulo. Ngunit maririnig ang lagaslas ng tubig. Sa totoo lang, Hukom, nanginig ako sa nakita at paulit-ulit na napalunok ng laway. Bilisan na natin ang paglalakad. Mahirap abutan ng dilim sa pagtawid. Wala na bang ibang daan? Baka meron pa. Mukhang hindi matibay ang tulay na yan eh. Meron naman, pero ilang araw ang aabutin natin para lang makapunta sa kabila. Ito ang pinakamadaling daan. Pinakamadali? Mukhang dito mapapadali ang buhay ko eh. Ang lamig pa ng hangin. Ay, halina nga kayo. Kapag nakatawid tayo dyan, kaunting lakad na lang at mararating na natin yung lugar kung saan makikita ang tahanan ng mga lambana. Maris, kumapit ka lang sa akin ha. Tutulungan kita makatawid. Panginoon, gabayan niyo po kami. Ano ba tong pinapasok kong gusot? Nababaliw na yata ako eh. Mauna na ako ha. Sige, sunod kami Kong. Tutulungan ko lang si Maris na makatawid. Magmasid-masid kayo sa paligid. Baka nandyan na naman yung aswang na yon. Dahan-dahan kaming naglakad ni Ren. Kada hampas ng hangin, tumatambol ang dibdib ko sa sobrang kaba. Kumagalaw pa ang tulay at hindi ko maiwasang kabahan. May tabla akong naapakan na bumagsak. Nakakapit ako sa pinsan ko dahil muntik na akong malaglag. Nasa gitna kami ng tulay nang biglang lumakas ang hangin. Kasunod nun, may uwak na lumipad sa ibabaw namin bago dumapo sa tulay at naging aswang. Ang mapula nitong mga mata ay tila apoy na lumalagablab. Umuga ang tulay kaya napasigaw ako sa takot. Lumusob siya sa amin. Mabuti na lang at kaagad na nahugot ni Kong ang kanyang buntot pagi. Tinamaan ito sa tiyan. Ano nang gagawin natin? Babalik ba tayo sa kabila? Hindi pwede. Kapag bumalik tayo, magsasayang lang tayo ng oras. Isa pa, sa tingin ko malalason ang utak ni Glenda kapag pinatagal pa natin ang paghahanap ng lunas. Pero kung hindi tayo atras, baka naman tayo ang mamatay. Palubog na ang araw. Delikado na nandito pa tayo sa tulay. Pero paano tayo makakatawid kung nakaharang siya sa daan? Ihandanin yung mga pangontra. Lalaban tayo. Ha? Dito mismo? Seryoso ka ba? Paano kung bumigay ang tulay? Hindi ka na nga ako kanina eh. Masyado na tong marupok. Lalaban tayo o mamamatay tayo? Mamili kayo. Bakit ang sungit niya kapag walang espiritu ng alak? Kaloka. Ganito na lang Maris. Susubukan namin siyang lituhin tapos tumakbo ka na sa kabila. Hintayin mo na lang kami doon. Pero paano naman kayo? Huwag mo na kaming intindihin. Sige na. Pagkatapos nun Hukom, muling sumugod ang aswang. Damang-dama namin ang matatalas niyang kuko habang papalapit na tumatakbo. Napahawak ako sa lubid dahil gumagalaw ang tulay. Hinahagupit siya ng buntot pagi ni Kong. Hinawakan ko rin ang latigo dahil nararamdaman kong sa akin na naman siya susugod kung sakali. Paika-ika akong tumakbo patungo sa kabila, ngunit parang hindi ako umuusad. Nag-anyong uwak na naman siya at sinugod ako. Hindi ko kaagad na iwas-iwas ang latigo at dahil doon ay muntik akong malaglag. Habol hininga akong kumapit ng mahigpit sa lubid. Kainis namang abok na to. Bakit ba palaging akong punteriya mo ha? Hindi ka marunong lumaban ng patas! Maris! Ano bang ginagawa mo dyan? Sandali lang, ako kaya sinusugod niya. Muntik na ako malaglag. Ayoko pa mamatay no? Nag-anyong uwak na naman siya eh. Bilisan mo na kasi ang pagtakbo! Binibilisan ko na nga. Masakit pa nga ang paa ko tapos marupok pa tong tulay. Isang pagkakamali ko lang, patay na ako. Ang dami talagang daldal ng babaeng to. Kung tapusin nyo na kaya ang buhay ng abwak na yan, di sana hindi tayo nahihirapan ngayon. Hindi ako nakaimik nang dumapo na naman ang aswang sa tulay at nagbago ng anyo. Muli na naman itong sumugod kaya kinakabang iniwasiwas ko ang latigo. Nakita ko kung paanong humaba ito at lumatay sa katawan ng aswang.
Bawat wasiwas ko ay umuusok ang kanyang balat na tinatamaan ng hagupit ng latigo. Malakas ang kanyang pag-angil at hindi pa rin siya nagpaawat sa kasusugod. Pero napansin kong gumagaling lang ang mga sugat nito sa katawan. Hinawi ako ni Kong at muli siyang sumugod sa aswang. Tumabi ka nga, abala ka eh. Ang sungit talaga. Uy Maris, sa gilid ka muna. Hindi ka rin naman makakadaan dahil hinarangan na niya. Ano nang gagawin natin? Wala na tayong ibang paraan kundi ang labanan siya para matapos na to. Tayong tatlong lumaban sa kanya para wala na siyang kawala. Walang humpay ang pagpapatama namin sa aswang. Dumidilim na ang paligid at lalong delikado para sa amin ang manatili pa. Nahirapan kaming kalabanin siya dahil paiba-iba palagi ang anyo, ngunit marami na siyang sugat na natamo. Lumipad na naman ang aswang patungo sa kabilang dulo ng tulay at naging anyong uwak na naman. Natulala ako nang kumislap ang tuka nito nang dahil sa kakaibang liwanag. Pagkatapos, isa-isa nitong pinutol ang lubid ng tulay. Dahil dito kumaripas kami ng takbo. Kahit habol ang sariling hininga ay pinilit naming makarating sa dulo. Lumulundo na ang tulay kaya nakakapit na ako ng maigi sa lubid. Ganon din si Naren at Kong. Malakas ang puwersa ng pagkakahampas namin sa kabilang dako pero mabuti na lang at nakakapit kami. Pakiramdam ko dumudulas na ang kamay ko sa pagkakahawak. Kumapit ka lang Maris, huwag kang bibitaw. Oo, pinipilit ko na. Napakadaya ng aswang na yon. Hindi niya tayo matalo kaya ganitong ginawa niya. Nakakabiging ingay na ginagawa niya. Nagpapaikot-ikot siya sa ibabaw natin. Kumapit lang kayo. Mabuti na lang may mga puno sa paligid. Medyo nakatago tayo sa paningin niya. Maniniguro yan kung patay na tayo o hindi. Baka nga kainin pa niya tayo eh. Alam niyo, makalis lang talaga ako rito. Tatapusin ko na talagang buhay ng aswang na yan. Ay Diyos ko, Panginoon, tulungan po ninyo kami makatakas sa problemang to at makita na rin ang aming hinahanap na makauwi na kami. Nako, sa tingin ko pinuputol na niyang natitira pang lubid. Ano yun? Ano? Nakakainis naman, lalo tayong malalaglag nito eh. Sobrang lalim pa naman ng bangin. Parang wala pa nga tayo sa kalahati. Bago pa tuluyang bumagsak ang tulay, may nakita akong liwanag, isang malamlam na sinag. Sa unang tingin akala ko alitap-tap lang, pero nang makalapit ang mga ito ay nakita kong may pakpak sila ng katulad sa isang tutubi. May isang lumapit sa akin at nagpaikot-ikot. Nakita ko na sa bawat pagaspas niya ng pakpak, may mga munting butil na kulay ginto ang naglalabasan, parang buhangin. Ang kanyang mahabang buhok ay tila dumadaloy na tubig. Napahanga ako nang makita ng malapitan ang itsura nito. Kahawig ng tao ang kanyang muka. Meron siyang maliit na koronang may berdeng brilyante sa gitna. Sino ka? At anong klaseng nilalang ka? Humiling ka sa kanya kaya pinadala niya ako. Saan ka pupunta? Sinong kausap mo, Maris? Itong maliit na tutubi. Ano? Tutubi? Oo, nagliliwanag nga siya eh. Wala naman ako nakikita eh. Pilitin mo na umakyat bago maputol ang tulay na makakit na rin kami. Bilis na, Maris! Bilis! Ha? Oo, akit na. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Tutulungan kita. Seryoso? Kung ganun, marami sila. Hukom, hindi ko na nadugtungan ang aking sinabi dahil bigla na lang naputol ang lubid ng tulay. Habang nalalaglag ay nakatingin pa rin ako sa tutubi. Mabilis siyang lumilipad papunta sa amin. Nakangiti siyang kumukumpas sa hangin at namuo ang mga gintong buhangin. Naramdaman kong sinaloko ng malambot na bagay at inahon ako mula sa bangin. Nang silipin ko ay tila nakasakay ako sa isang malambot na ulap na nakapatong sa tablang ginamit sa tulay. Ganon din ang dalawa kong kasama. Marahang lumipad ang ulap sa kabila kung saan kami papunta. Umangat ito hanggang sa makarating sa itaas na bahagi. Wala na ang aswang sa paligid. Marahil ay inakala niyang namatay na talaga kami. Totoo ba itong nakikita ko? Inangat tayo ng gintong ulap?
kagagawan to ng maliit na tutubi. Bumaba na kayo, wala na tong kontrol sa pagtaas. Paano kaya nangyari to? Niligtas tayo ng tutubing nakita ko. Tutubi? Nasaan? Bakit hindi ko siya makita? Nawala na siya eh. Hindi man lang ako nakapagpasalamat ng maayos. Itinawid niya rin tayo rito sa kabilang bahagi. Nakakatuwa naman siya. Ibig sabihin, nakita mo na ang lambana. Ha? Lambana? Yun ang hinahanap natin ah. Pero bakit hindi natin siya nakita kung? Gaya ng palagi ko sinasabi, mahirap makita ang lambana. Nagpapakita lang siya kung kanino niya gusto. Sa kasamaang palad, hindi tayo napili para doon. Nakita mo ba kung nasan siya dumaan, Maris? Hindi ko napansin. Marami sila kanina, pero nawala na rin eh. Ano itsura? Para silang mga tutubi, 4 ang kanilang pakpak na sobrang nipis. May maliit siyang korona sa ulo, hugis tao ang mukha niya. Isang magandang babae. Yung buhok niya parang alon sa dagat kung gumalaw. Yung suot niya parang bestidang matingkad na may pagkaasul. Napansin mo ba yung parang gintong buhangin na lumilipad sa paligid niya? Oo, yun ang nakita ko. Gumamit siya ng mahika para makaligtas tayo. Imposible. Walang mahika sa totoong buhay, no? Kung ganon, paano mo maipapaliwanag na lumulutang ang tablang sinakyan mo na may ulap pa paakyat dito sa kinatatayuan natin? Aber? Sige na nga, naniniwala na nga ako. Saan na kaya siya nagpunta? Ang swerte natin, tinulungan tayo ng lambana. Yung gintong parang buhangin na ginamit niya, yun yung pulbos na kailangan natin. Ano? Kung alam ko lang na yun ang hinahanap natin, hiningi ko na sana sa kanya. Makakakuha rin tayo noon, lalo pa't nagpakita ang lambana. Ibig sabihin, tama ang lugar na pinuntahan natin. Maglakad na lang tayo para makahanap ng pwesto at makakain naman tayo at makatulog. Kung ganun silang tagapangalaga ng kalikasan? Parang ganun, pero ang pangunahing dahilan nila ay maging tagapagsilbi ng mga diwata ng Diyos. Diwata? Walang lambana kung walang diwata, kaya magkaugnay sila. Malapit na tayo sa tahanan nila, tama ba ako? Tama, malapit na tayo. Naghanap kami ng lugar kung saan kami pwedeng magpahinga, kumain at matulog. Nakakita kami ng 2 puno ng mangga na halos magkatabi lang, kaya doon namin naisipang magpahinga. Nagluto si Ren at nilagyan na naman niya ng kabuti ang pagkain namin dahil halos wala na kaming pagkain. Pero ilang minuto lang ang lumipas, nakaramdam ako ng mabilis na pagtibok ng puso. Nahihilo na rin ako at sumasakit na ang ulo ko. Napahiga ako dahil umiikot ang paningin ko. Ren. Oh, Kong, ano? nahihilo ako. Para akong hinihila ng antok. Ako nga rin eh. Ano nangyayari sa atin? Nalason yata tayo. Ano bang kabuting nilagay mo sa pagkain, Ren? Itong kabuting to. Tingin nga. Hindi na ako makatayo. Para naman hidda ang mga paa ko. Ay naku po. Kakaibang kabuti itong hinalo mo. Ang epekto nito ay kagaya sa ipinagbabawal na gamot. Ano? Kainis ka naman rin. Hindi mo muna inalam eh. Malay ko ba? Ang alam ko lang pwede itong kainin eh. Nahihilo na ako. Pakiramdam ko umiikot ako sa kawalan at hinahangin ng malakas. Tuluyan na nga akong nawala sa katinuan. Naglalakad ako sa kawalan at ang tanging liwanag lang ay yung liwanag na galing sa aking kwintas. Mayroon daw akong kausap na pilit akong sinasama. Nung una ay tumanggi ako pero sumama na rin ako kalaunan. May 2 punong magkatabi. Natatakpan daw yun ng mga ulap kaya hinawi ng kasama ko at tumambad sa amin ang isang pintuan na wangis ng tubig sa ilog. Pumasok kami doon at nasilaw ako sa itsura ng lugar. Sobrang liwanag. May mga halaman, paru-paro, mga lumilipad na sasakyan sa paligid. Sinalubong ako ng isang lambana. Habang papalapit siya ay nag-anyong tao siya. Isang magandang dalaga. Maligayang pagdating, Maris. Sino ka? At nasan ako? Ako si Alicia.
Isa akong lambana. Lambana? Ikaw ba nagligtas sa akin? Tama ka. Ito naman ang kaharian namin. Napakagandang paraiso. May mga sasakyan lumilipad at mga nagtataas ang gusali. Mahangin sa paligid. Parang ang sarap lang hapin. Napakasarap din sa tenga ng musika nyo. Ang mga halaman nyo rito, tila gawa sa kristal ang mga dahon. Teka, ano yung lumiliwanag sa gitna ng bahagi ng hardin? Yan ang bolang may mahiwagang kapangyarihan. Nagsisilbing lakas sa aming lahat, kaya dapat palagi yang nagliliwanag. Ang ganda rito. Pero bakit mo ko dinala rito? Hindi ba mababait na tao lang ang dinadala nyo sa ganitong lugar? Alam ko ang pakay mo sa gubat. Kung ganun, alam mong kailangan ko ng pulbos ng lambana. Pwede bang makahingi? Hindi namin ibinibigay yun basta-basta. Kailangan mo munang patunayan sa amin na busilak ang puso mo. Inaamin kong hindi ako mabait at marami akong pagkakasala pero maniwala ka, kailangan ko lang talaga ang pulbos para sa pinsan ko. Bakit hindi mo nalang kalimutan na pagalingin ang pinsan mo? Hindi ba mas kailangan mo ng pera? Dito sa kaharian namin, hindi mo kailangan mamroblema sa pera. Bibigyan kita ng ginto para maresolba ang problema mo. Talaga? Oo, bibigyan kita ng ginto. Kailangan ko ng pulbos Mas kailangan ko yun. Tingnan mo tong hawak ko. Ang galing! Bigla na lang lumitaw ang kahon sa kamay mo. Paano mo yan nagagawa? Walang imposible sa lugar namin. Buksan mo! Ang kahon, punong-puno ng mga alahas. Ang dami nito! Hindi lang yan. Meron ding napakaraming ginto sa loob. Oo nga. Naku, makabenta lang ako ng 2 o 3 ginto na ganito kalalaki. Baka yumaman na ako. Lahat ng ito ibibigay ko sa'yo. Pero, bibigyan mo rin ba ako ng pulbos? Hindi na. Pero naglakbay ako rito para makahingi ako ng pulbos. Baka pwedeng bigyan mo ako kahit konti. Kalabisan na kung bibigyan pa kita ng aking gintong pulbos. Mamili ka na lang. Itong mga ginto at alahas o ang pulbos. Hirap naman yan. Kung ako lang pipiliin ko ang kahon na yan. Pero kasi... Bakit hindi mo piliin ang ninanais mo? Kasi mas kailangan ako ng tiyo ko. Nangako ko sa kanyang maidadala ko ang pulbos para gumaling ang pinsan ko. Bakit mo ba pinaproblema ang problema ng pinsan mo? Alam mo ba kung sino ang umaatake sa inyo at kung bakit niya yung ginagawa? Anong ibig mo sabihin? Hindi niya gustong gamutin mo siya, kaya niya pinipigilan. Hindi totoo yan. Sino naman ang gustong magkasakit? Lahat ng tao gustong gumaling sa sakit nila. Sa totoo lang, dapat alam na ninyo kung sino ang siya nagpapahirap sa paglalakbay niyo. Hindi niyo lang matanggap. Desidido ka bang kunin ng pulbos kaysa sa ibibigay kong kayamanan? Kung ako sa'yo, kukunin ko na lang tong mga ginto. Iligtas mo ang sarili mo. Kapag kinuha mo to, Maris, matatapos mo ng bayaran ng mga tinakbuhan mong utang. Ano? Ay, mahirap na desisyon to sa akin Pero importante rin sa akin na magkaroon ng maginhawang pamumuhay. Tama! Mas kailangan mo yun. Pero mas kailangan ko ang pulbos mo. Pipiliin ko ang pulbos para sa pinsan na tiyo ko. Sige na, ibigay mo na sa amin. Sana hindi ka magsisi sa desisyon mo. Masyado na akong masama sa mata ng mga kamag-anak ko dahil sa pagiging makasarili ko. Gusto ko magbago na. Saka isa pa, ang dami kong kasalanan sa kanila Ayoko nang dagdagan pa. Wala na akong magagawa kung yan ang gusto mo. Mabibigyan mo na ba ako? Hindi pa sa ngayon. Bakit? Kailangan na namin Hindi ko basta-bastang ibibigay ang aking pulbos, lalo na sa mga tagalupa. Ipapaalam ko pa to sa pinagsisilbihan kong diwata. Kung gusto mo talagang makuha, hanapin mo ang puno ng balete at hintayin mo ko ron. Totoo ba yan? Bait mo naman. Maraming salamat, Alicia, Mawawala ng bisi ng kabuti. Kailangan mo nang bumalik. Maraming salamat sa pagbisita. Maraming salamat din sa tulong mo dun sa tulay. Aasahan kitang makita sa puno ng balete. Nginitian ako ni Alicia. Bumalik siya sa pagiging anyong lambana at nagpaikot-ikot siya sa akin hanggang sa nagising ako. Hinahabol ko ang aking paghinga at doon ko nalaman na nakahiga pa rin ako sa pwesto. Nakita kong tulog na ang 2 sa tabi ko. Naalala ko ang sinabi ni Alicia. Kailangan kong maghanap ng puno ng balete.
Matutulog na sana ako nang makarinig ako ng kakaibang tono. Parang may kumakaluskos sa paligid. Tumayo ako para suriin kung ano yon. Hinawakan ko ang latigo dahil hindi ko alam kung aswang ba o normal na hayop lang ang makikita ko. Napatras ako nang maramdaman na tila may naghuhukay na naman sa lupa. Nandito na naman siya! Ren! Kong! Gumising kayo! Ren! Hoy, Kong, gising! Ano ba yun? Matulog na tayo, Maris. Bukas na tayo magpatuloy. Oo nga. Ayokong gumising. May aswang! Naghuhukay na naman siya sa ilalim! Ha? Nasaan ang itak ko? Nasaan ba siya, ha? Parang gumagawa siya ng bilog paikot sa atin. Sinabuyan ko na siya ng asin. Lumabas ang nilalang at muli na naman kaming sinugod. Sa totoo lang ay ako na ang napapagod para sa aswang na ito. Ilang beses na namin siyang tinatalo pero wala pa rin siyang kadala-dala. Nahampas ko na siya ng latigo at tinamaan siya sa mata. Sinundan ko ng isa pang hampas sa sobrang gigil ko sa kanya at napabagsak na siya sa sahig. Nangihina na siya. Hoy ikaw! Muntik na kaming mamatay dahil sa'yo, ha? Tama na rin. Huwag mo na sipain. Yan ang bagay sa'yo. Nakakabwisit siya eh. Umiiyak ka pa dyan, ha? Malas mo lang, binuhay mo pa ako. Teka, sandali lang. Bakit may alak ka rin? Ha? Hindi ako minom, ha? Pahingi naman ako ng alak mo, uy! Baka natapon ang dala mo rin. Aba, pinagtataguan mo ako ng alak, ha? Loko ka talaga. Hinahanda ko lang to para kapag pagagalingin mo na yung kapatid ko, may lakas ka. Alam ko naman dito ka kumukuha ng lakas eh. Akin na yan. O sige na, buksan mo yung bag ko, kunin mo. Ay! Ang bango-bango mo talaga. Ngayon pa talaga siya iinom ng alak, oh. Baka makatakas pa yung aswang. Uy, sandali oh. Tingnan nyo. Nagbabago siya na itsura. Mabalik na siya sa pagiging tao. Ate Glenda? Ate? Ikaw ang... Pambihira. Ikaw palang may gustong pumatay sa amin eh. Paano ka naman nakatakas sa tatay mo ha? Maris, kumuha ka nga ng panali. Maris, ano, bungol? Oo, sandali. Meron ako sa bag. Ate, bakit mo kami gustong patayin? Pasensya ka na, hindi ko alam na ikaw pala yun eh. Ito na ang tali kong. Akin na. Pasensya na kayo ha, pero kailangan ko itali ang ate ninyo. Natatalo na siya ng kanyang isip. Masyado na niyang niyayakap ang pagiging aswang. Aray, sakit! Masakit! Hoy, nasasaktan ang ate ko! Dahan-dahan naman, tigilan mo na nga yan! Hoy, Ren, huwag ka magpadala sa sinasabi niya. Para rin naman sa kanyang ginagawa natin eh. Para sa akin! Nakakatawa kayo! Kung ano man ang sabihin niya, kung minsan hindi niya yung sinasadya. Natatalo na kasi siya ng pagiging hayok niya sa laman. Ang tagal niyong mamatay. Inis na ako para kayong pusa na maraming buhay. Ate Glenda, bakit mo ba ito ginagawa? Alam mo bang para sa'yo itong ginagawa namin? Para sa akin talaga. Sino ba nagsabi na gusto kong maging tao ulit? Ate, ano ka ba? Tumahimik ka! Isa ka pa! Sino ba nagsabing gusto kong bumalik sa pagiging mahinang nilalang? Mga mahihina ang tao. Hindi ko gustong maging mahina. Pakawalan niyo ako rito. Hindi ka makakawala ng basta-basta. Nilagyan ko ng orasyon ng lubid na yan. Ikaw talagang albularyo ka. Papatayin kita. Sisip-sipin ko yung dugo mo hanggang sa mamatay ka. Kumalma ka nga lang. Pasalamat ka, hindi kita pinatay. Alam mo kung pwede lang talaga. Pakawalan niyo ako! Tama-tama, kasama natin siya. Sa oras na makuha natin ang pulbos, madali na natin siya mapapagaling. Hindi kayo makakakuha nun, mga tanga! Huy ate! Mali ka!
Makakakuha ako ng pulbos ng lambana. Kailangan nating mahanap ang puno ng balete. Bakit? Nakausap ko si Alicia, ang lambana na tumulong sa atin nang malaglag tayo sa tulay. Sinabi niyang hanapin ko ang puno ng balete at dun ko siya hintayin. Bakit dun pa? Hindi ko rin alam. Ang swerte mo dahil may nagpakita sa iyong lambana. Hindi ko akalain na sa'yo magpapakita yun. Bakit ba gusto niyo ako maging tao? Ayoko nga maging tao! Ate naman! Patapon na ang buhay ko. Wala na akong pag-asa! Ano ba sinasabi mo? Sinubukan kong lumaban sa buhay, pero hindi ako maahon. Bakit ganon? Gusto ko lang naman na makaahon tayo sa kahirapan pero palagi akong bigo. Wala akong kwentang anak. Huwag mong sabihin yan, ate. Tutulungan kita. Magsisimula tayo ng bagong buhay. Nahihiya ako kay tatay. Meron siyang anak na walang kwenta. Hindi ako marunong lumaban. Palagi ako inaalipusta ng mga mababang uri na tao. Mga wala silang kwenta. Kaya pabayaan niyo na ako maging aswang. Gusto kong patayin ang mga taong masasama ang ugali. Ate, ikaw naman ang magkakasala sa Diyos kapag ganyan. Huwag mo silang intindihin. Ang mahalaga na buhay ka bilang mabuting tao. Mahalaga ka sa amin. Huwag mong iisipin na pabigat ka lang. Tama. Mas magiging pabigat ka kung hindi ka gagaling. Nakikita mo ba ang tatay mo? Namayat na sa kakatrabaho. Alam mo ang buhay ng taong nangangarit. Nasa kabilang hukay ang kanilang paa pero tinitiis niyang umakyat sa halos 100 puno ng nyug araw-araw para lang makagawa ng lambanog at may benta. Tapos ikaw, ganyan ang ginagawa mo. Gagaling ka, ate. Tutulungan kita. Huwag kang susuko sa buhay. Ihirap din ako sa buhay pero hindi ako susuko. Hindi ko na alam. Gulong-gulo na ako. Pagod na ako. Gusto ko nang mawala. Huwag kang ganyan, ate. Kung mawawala ka, paano naman kami? Hindi ka pabigat. Pagkatapos nitong problema natin, magsisimula tayong lahat. Pasensya na kayo. Pasensya na talaga. Kukunin natin ang pulbos ng lambana. Gagaling ka, okay? Oh, Maris. Pasensya na talaga. Ayos lang, naiintindihan ka namin. Hukom, hindi ko alam kung ano ang totoong pinagdadaanan ni Ate Glenda pero halatang mabigat ang nararamdaman niya. Bilang isang panganay, normal sa isip ng ibang tao na sila ang magtataguyod ng kanilang pamilya. Pero marunong din silang mapagod. At kapag napagod sila, hindi nila alam kung saan sasandal. Kaya talagang porsigido akong makuha sa lambana ang tanging makakapagpagaling sa kanya. Kinabukasan, hinanap namin ang balete na sinasabi ni Alicia. Nakatali pa rin si ate dahil hindi namin siya mapagkakatiwalaan. Dahil kung minsan sinusumpong siya. Kung hindi dahil sa tulong ni Kong, baka nakatakas na naman siya. Kanina pa tayo naglalakad, wala pa rin tayo nakikitang balete. Sigurado ka ba dyan, Maris? Sigurado ako. Baka naman dahil lang yun sa epekto ng kabuti. Sa susunod, huwag kayong basta-basta humugot ng kabuti na hindi nyo alam, ha? Muntik na tayo kagabi. Hindi ako pwedeng magkamali. Pinapili pa nga niya ako kung yung kahon na maraming ginto at alahas o yung pulbos eh. E di pinili mo yung ginto? Hindi Kaya nga natin hinahanap kasi yung pulbos ang pinili ko. Aba, seryoso ba yan? Seryoso nga. Para kasing hindi ikaw yun eh. Nagbabagong buhay na nga ako eh. Parang hindi ka makapaniwala rin ha? Pero magpasalamat ka sa kanya. Kasi sa kanya nagpakita ang lambana. Magpapakita lang yun kung alam niyang totoo ang intensyon ng tao. Maraming salamat, Maris ha. Pasensya ka na rin sa pagsusungit ko sa'yo. Walang anuman. Sa dami kong atraso sa inyo, kulang pa yan. Uy! Nakikita ko ng puno ng balete. Ayun Ayan, malapit na tayo. Salamat sa Diyos. Puntahan na natin. Halika na ate, konting-konti na lang at gagaling ka na. Kapag nakuha natin, dito ko na lang din gagawin ng ritual. Sana umepekto para hindi masayang ang paglalakbay natin. Ito na siguro yon, ang puno ng balete. Paano natin siya makakausap o makikita?
Tingnan nyo, nagliliwanag ang puno. Ang mga dahon, berdeng-berde, sinasayaw ng hangin. Ha? Wala naman akong makita. Nakikita ko rin. Nakikita mo rin ba yung tila salamin sa gitna ng puno? Sa tingin ko, lagusan yan. Subukan mo siyang tawagin. Alicia! Alicia! Nandito na ako! Ano ba tinutukoy niyo? Ang nakikita ko lang punong wala ng buhay. Ang ganda! Naglabasan ng mga lambana, iba't ibang kulay. Umiikot sila sa paligid ng puno. Maris, nakarating ka na! Oo, ito nga pala si Kong at Ren at si Ate Glenda. Kilala ko si Kong. Minsan na kami nagkita. Talaga? Uy, Alicia. Ang ganda mo pa rin Salamat. Ikaw naman, manginginom ka pa rin. Pasensya na kayo kung mapuputol ko ang pangungumusta nyo Pero makukuha ko na bang pulbos? Ito na. Kunin mo ang supot na to. Sapat na yan para mapagaling ang anumang uri ng sakit. Maraming salamat. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Wala nga naman. Napatunayan ko namang malinis ang hangarin mo. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Bibigyan ko rin pala kayo ng pagkain upang may makain kayo sa inyong pag-uwi. Maraming salamat, Alicia. Hindi ako nagsisising nakita ulit kita. Masaya rin ako nakita kitang muli. Hukom, bago mawala si Alicia, ay nag-iwan siya ng isang sakong puro pagkain. Pagkatapos noon, sinimulan na ni Kong ang pagriritual upang mapagamot si Ate Glenda. Nang matapos yon ay pinainom na niya kay ate. Hinawakan namin siya sa magkabilang braso dahil nagpupumiglas siya at nilalabanan ng gamot. Humiyaw pa siya dahil sa sakit. Ilang segundo siya nawalan ng malay at nang magising siya ay maaliwalas na ang kanyang itsura. Ang sabi pa ni Kong ay wala na ang yanggaw sa kanya. Nagpasalamat kami kay Kong at naglakbay na kami pauwi. Ilang araw ang inabot ng aming paglalakbay, ngunit masaya kami dahil makakahinga na kami ng maluwag. Nagpasalamat sa amin si Tio. Simula noon, araw-araw na kaming nagbibigay ng libreng lambanog kay Kong. Nagplano rin kami ni Ate Glenda na magtrabahong muli sa Maynila para makapag-ipon dahil balak naming magtrabaho sa ibang bansa ng magkasama. Si Ren naman ay naiwan sa poder ni Tio.